guys! Hindi siya vlogger, ha? Napag-usapan natin ang salita ng Panginoon today. Ayan, at nakakasan ako ng by schedule na Bible study. At ako yung magaling. At ipanalangin natin ang salita ng ating Panginoon na pakinggan natin today. Ayan. So, ang title natin today is, If You Have Faith, God Has the Power. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, if you have faith, okay. Hindi lang sa ating kapatawaran o hindi lang sa ating kaligtasan, kundi tayo ay lahat ay nanampalataya sa ating Panginoon. That is going to provide, going to heal, to deliverance, and it's going to clean us. Lahat po tayo nanampalataya sa ating Panginoon, siyempre. At kung makapansin natin sa Biblia at mababasa natin ang mga miracle o milagro ni Jesus, para mapapansin natin doon na wino-work out ni Lord ang mga faith ng kanyang mga disipulo. O, basa natin, di ba? Ito kayo na inaano ni Pastor. Tingnan po natin mga milagro at teaching ni Lord. Ito ay isang objective. Ito ay palakasin ang pananampalataya natin to the point. Mateo 7:20. Okay, yung pong mga sinasabi kong talata, Bible verse, kaya nyo po silang ino. Yeah. Kung may problema tayo kasi laki ng bundok o kasi laki ng alon sa dagat, but if you have faith, makakaya natin ito lahat. Amen. Okay, formula. Kung may pananampalataya tayo, this is the power. Na-activate natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon because ang power ng ating Panginoon ay hindi nagbabago. It's always makapangyarihan. Na sinasabi ng Scripture, kung may faith ka, kasi liit ng mustasa, kaya niyang i-resolve ang kasilaki ng bundok ang ating problema. Sa liit na meron tayo nito, pero kaya niya itong galawin o bigyan ng solusyon ang bawat problema natin. Kahit kasi nakito ng alon ng dagat. Okay. Means, if you have the faith, God has the power. Kung mayroon ka ng faith sa Panginoon, ang garan nilang ng Scripture, mayroon siyang power na tuparin ang ating mga panalangin. Tama po ba? Hindi natin ma-prevent ang bagyo, but we can prepare the coming in our lives. Objective dito, ang maliit na mustasa, kapag ito'y tinanim ito, ay mag-grow. That's the faith. Ano ang faith sa atin? Tingnan natin. Story of woman. Dinalakay na ni Pastor to. Siyempre, issue of a blood, 12 years siyang nag-believe, life and death na siya. Pag-usapan natin dito, siguro lagi siya nagpapacheck up, pero talagang wala siyang lunas, hanggang siya naubusan na siya ng pera. So Mark 5:25, she suffered. Siyempre, suffering because she had issue ng pagdurugo. Hindi days hindi araw, hindi buwan. Ang pinag-usapan natin dito is years. 12 years siyang pinag-usapan at nagdurugo dito sa kwento na to. Mababasa natin sa verse 26. Imbes bumuti ang kanyang sitwasyon, ay mas lumalala pa ang kanyang sitwasyon. Imagine, naglalakad si Jesus Christ, bigla siya mag-interrupt, bigla siya sasalabat niya ng dalang ng Lord. Diba? Parang nakakala niya eh. Gawang ni pag-iaganaga ining babae. At ang pinitanin po talaga yung Lord. The more you hope na gagaling ka, the more you hope magiging mabuti ang iyong sitwasyon. The more you hope magkakaroon ka ng financial provision, the more umaasa ka na ma-resolve ang issue, mas lumalala ang sitwasyon. Sino nakaranas nito? Ako nakaranas. Mamaya ako nito ko. Kapag nasa season ka ng transition, kung pabuti na sana ang buhay mo, paganda na sana ang buhay mo, pansip mo na ang milagro, papunta na tayo sa breakthrough. Gagawin naman din lahat ni Satan para pagilid ka na makamit ang mga breakthrough na ito sa ating buhay. Sino nakaka-relate? Minsan,
Mas lalo mo umaasa, pero mas lalo mo mabibigo. Because the enemy trying to stop you. Not because nasan ka ngayon. Gusto niya, maghirap na eh. Gusto niya, maghirap na tayo. Is trying to stop you kung saan ka pupunta. Kasi alam ni Satan, kapag nakuha mo na ang milagro, we are going to celebrate. Tama. Diba? Kasi pupurihan natin si Lord, hindi yung blessing. Amen. Sa scripture ni Paraon at Egyptian, makikita natin dito ang breakthrough na nag-multiply. Pinapapatay ang mga 2 years old flow sa Mark, Luke, and John. Mababasa natin doon yung pinanganak si Jesus. Pinapatay ang mga 2 taon na bata. Yun yung taktika ng kalaban. To preempt breakthrough. Kasi pinanganak si Jesus. To preempt miracle and exactly taktika ng kalaban sa ating buhay. Every time papalapit tayo sa breakthrough, sasabihin ang kalaban. Satan. Every time na mag-comment tayo sa spiritual maturity, gagawin lahat ni Satan para pigilan ka. Huwag tayo mag-quit. Huwag tayo mag-give up. Kahit may hirap ang sitwasyon, mas lalo pa natin i-push. Mas lalo pa tayo manampalataya. Alam natin there is a breakthrough in the other side in the struggle. We are entering a season, a new season in our life. Okay, sabi nga ni Pastor. Tinas na ako ni Pastor na, okay, magsalita ka na. Pwede na nakaibulos ng Bible study na mapagkita. Okay, Pastor. Bago sila ng Pastor, sa break Lord, sinabi ka. So, anong dahilan para alin ko sunod? Sabi nga ni Pastor na, sa pagkakamuta, 2 weeks na ka, kami. Okay. So, praise God. Ang namin nung kuntorin kong tuloy na, lalalang kami kay Gino. Kuntorin kong answer kami kay Gino, ikalabang magtutay ka niya. Pag-pray niya po. Pag-pray tama po, na nang magilit kay salitahin Gino talaga magtutay ka lang. I review. Okay. Example, struggle ka sa alcohol. Okay. Tangkapit balemi, paratandaan na is biminom niya minimala. Appetite ang palatandaan na magiging identity na nag-issue lang. Okay, example ba? Marites ko, nagkakabaling lang yun. O ito, Marites, sana yun na nila naman na. Lagi ang identity ng issue. Diba? Okay. Itong woman na to is a nameless. Doon sa story ng Bible, wala siya naman. Kaya siguro nilagay certain name lang ang woman. Baka sinadya. Ibig sabihin, wala siyang name. Because baka gusto ni Lord maging anonymous siya. Para siguro every time na maalala natin si woman sa kwento, pwede natin ilagay ang mga pangalan. Kasi wala man tayong issue dugo or blood flow issue. Pero lahat tayong may issue. May issue tayo sa finances, issue sa health, issue sa iba't ibang bagay. Naniniwala ako nilagay ng anonymous na yun, hindi dahil hindi siya mahalaga. Ang babae, kundi para bawat isa sa mga nagbabasa at nag-aaral nito, ay pwede natin sabihin, ako yung woman na yan. Nasa gitna ng circumstances, naghingi ako ng kagalingan at naghingi ng breakthrough. Tulad ng babae, matagal na siya may sakit at nakilala ito sa kanyang identity. Struggle sa kanyang sakit. Lalo na kapag church people tayo, hindi natin maamin ang sitwasyon natin na nasasaktan tayo, hindi natin maamin na may financial struggle tayo, hindi natin maamin na dumadaan tayo sa mga circumstances, naghahanap tayo ng solusyon sa iba, nakadepende lang tayo sa sarili natin isipan, baka mamiss natin ang breakthrough ng ating Panginoon kapag lalo tayo nakatingin sa mundo. Ang pain natin ay magiging worse kapag lalo tayo nakatingin sa mundo. Lagi tayo broken sa mundo, pumunta ka, may sakit lalo kung magkakasakit. You will more pain experience ito. So, natawa sa tayo dito. Sabi dito, kapag
kapag people church tayo, hindi natin maamit sa sitwasyon natin. Hanyang mga admitted David, yung findings na kayo, yung findings sa kanya is kung natigil. Tapos nung nag-okay yung niya, pulmonya na naman siya. Pero hindi pa nag-okay yung pulmonya na, pinauwi na kami. Hanggang sa, hindi pa rin siya nag-okay, promise, hindi pa rin siya, kaya nangingi ako na nangingi ng prayer. Oo, kaya ng, yung sabi ng pastor talaga, sinikrat ko siya. Sabi ng pamilya talaga. Sinikrat ko lang talaga. Tapos, hanggang sa sinabi ng doktor na, ipatest tayo sa puso. Baka may TB. Doon masabi ng mulwa ng TB, pero bakit Lord? Sabi, bakit Doc? Sabi ko, kasi alam ko sa mga may TB, sa tabak ko lang ng sustansya. Sorry, pero naman ka talaga. Kaya, baka, isipin mo nga, doktor, baka meron siyang, baka nahawalan siya, ganyan. Sa madalang salita, may patest niya. Puto mo. Ako sinabi, kasi maharin Nung sabihan ko, nakapag-church kayo, manuhan makabalo. Nautang na kami, kasi makahawi na. Meron ko kami ang pamilya ko. Kasi tapin po, tapos kita David. Bahay ako ng talasong taon. Sabi ko, pero yun ang pagano na kayo, pero mas ganyan. Sabi ko, pray tayo na. Sige na. Nag-pray po, nag-pray na nila bago ka pumunta sa order. Tapos pagkatapos namin nag-pray, tumayo ako bigla. Anak, go! Kasama natin si Lord. Pagpunta namin sa order. Siyempre, tinagas mo na doon yung sa hapon. So, sinatawag niya dyan ng hapon na sinabi niya yung resulta. Sabi niya, Andre, sabi niya may resulta na. Sabi niya, negative. So, praise the Lord. Pero ko Jiki, ito ang tawag pray niya ito. Ito sa pagpapray namin isa, answer the Lord. Talagang buhay sa aming pamilya. But suffering is not God's will for you, for your life. Ulit. Not God's will for your life. Alam natin, hindi natin duman sa paghirap at challenges. Pero hindi yan ang destiny natin. Just the states of life. Our destiny is not a failure. Ang destiny natin ay hindi brokenness. Ang destiny natin ay hindi mag-quit. Ang destiny natin ay hindi pain. Failure is not our destiny. It's an event of our life. At dahil event lang ito, pwede natin mapagtagumpayan dahil event lang siya. Hindi siya permanent So kung natalo ka, you're not permanent a loser. Kung bumagsak ka, you're not a permanent failure. Job story, bumagsak siya lahat. At alam naman natin lahat ang kwento na pinalik lahat ni Lord sa amin. But when we are suffer, naniniwala ko, inaalaw ng Diyos ang lahat. Pero hindi niya ito kalooban sa ating buhay. Guarantee ng Scripture sa Ephesians 3:20, huwag tayo mag-settle sa natural solution lang. Lagi natin pagkatiwalaan ng supernatural ng ating Diyos. Because God can exceed our expectation, can exceed our limitation, or imagination, above and beyond, and what you could think or imagine. Hallelujah. So, balik tayo sa woman. Nag-scroll siya, gumapang, para lang makalating parang kay Lord. Gagawin niya lahat para mahawakan ng nilaylayan ni Jesus. Okay. Uncle Edlin, Pastor, tignan mo ang tama. Nung sa kamatis, pagpariksama sa mga sa blocks, sa bulong lahat. Okay. Itong babae na to is unclean.
Pero hinawakan niya si Lord. So, pwede maging unclean si Jesus Christ that time. Pero hindi nangyari. Because clean si God, na-clean yung babae. Diba? Amen. Lalapit siya for healing kasi ito na ang only chance niya. Tayo, nawawalan tayo ng faith at broken na tayo at empty at the inside we hurt and felt condemned. But God said we are not alone. God with us in faith. The more weak we are, the more hurt you feel we are. Yung hurt na yun, even your sickness, must need exactly we should come to Jesus. Number one place, mas lalo po tayo lumapit. Kasi kung marumi na tayo, ayaw pa na natin lumapit kay Jesus. Sino pa ang lalapitan natin para malilinis tayo? Si tayo pa. Walang ka na, sister. Hindi malilinis ng tayo ang puso mo. Ang tayo nalilinis lang talaga. Okay. Kaya rin natin ang Panginoong Yesus. This is where God wants to show up. Mas lalo tayo magsimba. Mas lalo tayo magbasa ng scripture sa mga panon na hindi natin mapipili na kapag-dapat pa tayo sa ating Panginoon. In the midst of our struggle, in the midst of our pain and suffering. Because one touch from Jesus can literally change the course of our life. Mark 5:28, para sa kanyang hawakan ko lang ang laylayan ni Jesus. Ako'y gagaling. Verse 29, nung nahawakan, she healed. Palakpakan po natin natin. She was healed like David, like Lolo Albert. Hindi nagkataon bakit hindi mensahe ko. Like Brock, later, si Brock. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Pag hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit bumagsak ng negosyo, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Kahit bumagsak pa ang bank account, minsan nangyayari sa atin na ibabalik ni Lord. Hallelujah. Okay. Kahit sa school na problem siya, okay. Kapag palapit na ang due date, wala tayong pambayad, huwag ka mawala ng pag-asa. Because, nakikita lang natin ang limitasyon ng ating sarili. Nakita naman lahat, Lord, lagi sinasabi ng pastor. Pero we are reminded ng Diyos, pinaglilingkuran natin ang kapangyarihan na limitless. Okay, kwento si Bro. Yeah, struggle lang. Si Bro, bago siya mag-demo, siguro luwanin siya nag-prepare ng kanyang mga props. Just sa room. So, sacrifice din kami ako malawa siya na tapos yung pala kami oras na tutulog. So, mga 11, 12 siya. Makikita mo sa bata yung effort. Bukas siya mag-demo ngayon, papakita pala yun papakita yun parang sasabi, run, try, okay. Yung laptop ako okay. Pasado lahat siya. Yung last na teacher na nanood sa kanya, may something. Gusto niya papalitan lahat. Imagine mo, mas siya magsasalita. 6 p.m. Sinabi ng teacher, palitan mo lahat. Struggle kami mag-ina ng pamilya mo. Sabi ko, bro, kailangan mag-pray ka. Pray tayo. Tapos may nakusap na siya ng St. Teacher. Sabi niya, hindi ba? Kung sasabihin lang ang sabi ko sa'yo, okay yan. Kung kaya mo panindigan, kung kaya mo siyang ituro na mabuti, go ka, sabi ng teacher. Walang ano. Maganda siya, sabi niya, walang taon. Yung lesson plan mo is the best. Ganyan. Ako man, nilalabis ako sa mga ibang klase mo, magdademo. Pero sa'yo, wala akong nilalabis niya. Sabi niya sa teacher. Pero may Israel na i-propagate ang last. Mapapalitan mo ba? Hindi ako. Kasi pinag-pray mo. Tapos sabi, pray mo na lang yung teacher, sabi niya. Sabi siya na Lord. Sabi ko, pray mo, nasasakit teacher. Diba?
Sige ma, sabi niya. Ma, nagpapray ako na nagpapray. Sige, sabi ko. Okay, papasok ko sa barangay. Kahit sa barangay, nag-worship ako, nag-practice ako, wala akong pakilang. Nagkakata ako. Tapos, siyempre, ako nagkakata ako lang siya, well, mag-discuss dito, magdila mo na siya. Well, sabi, pray na yan. Sabi, so, pagkatapos ko magkatama ng 1, 2, 3. Tsaka na, ma, sabi niya, pasahan ko ako. Praise God. Praise God na nga. Mabuti ang Panginoon, di ba? Sabi ko, tutuparin natin mga panalangin. Kaya doon sa bandera naman yun, walang dahilan, bakit hindi ako maglingkod kay Lord? So, sobrang buti ng Panginoon sa buhay ng pamilya namin. Sa small things lang, pero ramdam mo yung kabuhayan ng Panginoon. Alam mo yun? Para sa iba, small, pero ramdam mo si Lord, nag-design ko siya na buhay sa aming pamilya. Okay. Dito na tayo. Ang kakayahan natin ay may limitasyon, but we have a powerful God. It isn't time for our solution, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. God's faithfulness. Tanong lang, gaano tayo kadeterminado ng paglaban sa panalangin ang pinapanalangin natin? Pinag-pray ba natin maligtas ang buong nating pamilya? Gaano tayo kadeterminado? Okay. Determinado po ako, pinag-pray ko sila once a year. I'm not saying yung isang panalangin na yun na hindi din ng ating Panginoon. Diba? Pero itong woman na ito, nag-crawl, gumabang, there's something about her faith. Para lang mahawakan ng laylayan ng damit ni Lord, God is powerful. Ang lahat ng doon ay pwede bumalik sa gusto nila. Pero itong woman na ito, she was desperate. Mahawakan ko lang po ang laylayan yung Panginoon na may gagaling. At nung nirelease niya ang kanyang faith, nirelease ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. That's the power of your faith. Sabi mo sa atin, katabi mo, because the power of our faith will activate the power of our God. Will activate the power of our God. Yung power ng Diyos is activated when we believe in Him and Him alone. Amen? Sa Hebrew chapter 11, hindi mo pa nararamdaman ang healing mo, pero dahil sa faith ay gumaling ka na like David. Promise. Hindi mo siya magaling, pero dahil nas may faith kami, pero namin gumaling na siya. At yung bonus, negative. Hindi lang siya. Napakabuti ng ating Panginoon. Naniniwala ba tayo ang Diyos ay nagpapagaling? Pero naniniwala ka ba na ay gawin pagagalingin? That's the believing of miracle. So, hindi ka lang naniniwala ang Diyos ay nagpapagaling. Dahil ikaw mismo ay naniniwala na papagalingin ka ni Lord, you are believing for it, you believe it breakthrough, you believing for change and transformation. Amen. Sa Luke 8:48, for your faith has made you, and finally you can rest into peace. Pwede sabihin ni Lord, enjoy the blessing, enjoy the healing. Pwede niya sabihin, at iwan siya ni Lord. Pero bakit she was healing her emotion damage and spiritual damage? Yun ang magandahan sa ating Panginoon Diyos. Tayo eto, Lord, pahingin mo ng blessing. Kasi si Lord, hindi basta-basta bagsak ng blessing, may ituturo siya sa atin. Kung gusto lang ni Lord na pasahin tayo, sana bibigyan tayo ng isang lang. Hindi angel. Hindi guardian angel ang ibibigay sa atin, kundi guardian lang. Para lagi lang tayo pasahin ni Lord. Pero gusto ni Lord, hindi ka lang sumaya. Ang gusto ni Lord, palaguin ang iyong pananampalataya. Ang gusto ni Lord, lumalim ang relationship mo sa Kanya. Kaya kahit pwede niya iwanan itong moment na ito, He assured that her faith that activates the power of God. Sabi niya, go in peace. Jeremiah chapter 32, walang mahirap sa Diyos. Amen.
our faith in Jesus Christ. Continue to believe that nothing impossible to the Lord. Continue to believe that nothing difficult for the Lord our God is powerful. God is able. God is in control. God, all things are possible. Amen. So dito na po nagtatapos ang ating Bible study. Praise the Lord po sa ating Panginoon lahat. Nakapurihan at glory para sa ating Panginoon lamang. Okay. Sino po ang gusto nga? Sino yung nakarelate at sino yung na-bless na gustong idagdag at yung pinapag-aralan natin na gusto i-share today? Ayan. Si Pastor Dan na po excited na siya. Nagtas na siya ng bagay. Ayan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord sa life mo, sister. I believe na mahaba pa yung pagdala. Marami pang pamana sa Panginoon sa'yo. To use your life, to use your talents for His glory. You are blessed na kakaroon ka na ganitong mga kaalaman, full of wisdom. At I know God will bless you. Not only you, but the whole family. So, pinag-usapan natin dito yung faith. Sabi sa isang Isaiah, the Bible, nung yung isang tao ay pumunta kay Kristo Jesus at sinabi niya, matagal na nagsasuffer yung kanyang anak. I think na-possess siya ng bad spirit at yun gumagawa ng sa buhay ng kanyang anak para ang kanyang anak ay makaranas ng hindi maganda. At ang sabi niya kay Kristo, if you can, kung loloobin mo, kaya mo magaling ng anak ko, I think my son will be healed. Sabi ng ating Panginoon, if I can. Hindi tama yung kurso ng tao kasi sabi niya, if you can. Kasi lahat naman kaya ng Panginoon. Sabi niya, Sister Leonina, all things God, all things are possible. Sinabi na actually ng ating Panginoon sa Matthew 16. Matthew 19:26, if I'm not mistaken. Now with men, sabi niya, all things are it's possible, but with God, all things are possible. So all things are possible to those who believe. To those who believe. Yun doon ako papasok doon sa mensahe. Kasi the message is about faith. So, actually, yung ating Panginoon nasa Kanya lahat. May ibang tao dyan, may power, may kapangyarihan, pero walang love. Yung ating Panginoon, mayroon ng love, mayroon pa sa kapangyarihan. So, kung yung katanungan na if you can, of course, you can. You can do it. Pero nasa atin na kung maniniwala tayo o hindi. Sabi nga, all things are possible with God. So, wala pong imposible sa Diyos. Si David, kanina, senior ni Sister Ria. Si Brooke, senior ni Sister Ria. Yung family niya, sinishare niya kasi napakalaking maraming kamanghamangang bagay na nangyayari sa Sister Ria sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung minsan hindi nila papansin, hindi nila papansin ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, pero yung kanilang buhay, pag ano hindi nila napapansin. Kung minsan, hindi napapansin. Pero ngayon napansin niya, because of the Lord. It's all because of the Lord na kumikilos sa buhay niya dahil siya may pananampalataya. So, tayo lahat po dito, pwede rin tayo maging katulad ni Steria na, of course, maraming ups and downs sa buhay. Pero at the end of the day, nagiging victorious kasi ng Diyos ito. Amen po ba? Amen. Amen. Lapangan natin po yun. Ikat. Maraming salamat po sa mensahe ni Sister Ria. Isang napaka-powerful na mensahe kasi lahat po tayo dumadanas tayo ng
minsan marami tayong mga dalahin na akala natin wala ng solusyon. Pero kapag po pinag-usapan ng pananampalataya sa Panginoon, wala po imposible. Sabi nga niya, kapag ang pananampalataya natin napakalalim na ang Panginoon po, sabi niya, nare-react, nagiging active, na-activate si God. Kasi nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi po, great faith can move mountains. Hindi man po literal, pwedeng symbolism lang ito. Pero nakikita natin, gaano nga ba katindi kapag ang bundok gumalaw siya. Pero kapag meron po tayong pananampalataya, sabi na, wala imposible. Great faith can heal all sickness. Wala pong sakit na grabe na matindi, kahit na sakit na hindi pwedeng gumaling, kapag meron tayong pananampalataya, wala po imposible. Great faith can comfort all the pains and sufferings. Ang dami pong taong nagsasuffer, daming taong meron silang mga pains na nararamdaman, pero kapag meron tayong pananampalataya, i-cover po lang bigat yan. At great faith can withstand every storm. Sino po at gaano po katindi ang mga bagyo na dumating sa buhay natin? Pero napansin niyo po, nalampasan lahat natin, di po ba? Sino walang storm na dumating sa buhay niya rito? Pero nakaraos tayo. Ito po dahil sa ating pananampalataya. Minsan po, sometimes we pray for solutions to our problems. Yet, if our faith is not that great, everything will be useless. Dalangin po tayo ng dalangin, dasal tayo ng dasal. Lord, bigyan mo ng solusyon ng problema ko. Ganun po talaga ang ginagawa ng tao. Pero asan yung faith mo kay God? Meron nga ba tayong pananampalataya o nagdidepende pa rin tayo sa sarili nating kakayahan? Dasal tayo ng dasal. Nagpa-fasting tayo. Pero alam niyo po, ang Panginoon, tinitita ni God yung heart natin. Nagmamanifest po kasi ang great faith sa ating puso. Lumilitaw po yan. Kapag nakikita po ng Panginoon yan. So ano nga ba ang definition ng faith? What is faith? According to the Bible, sabi po niya, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ano ba ibig sabihin niya? Ang pananampalataya po, hindi po tayo nagre-rely sa bagay ng material. Kapag sinabi pong faith, ang pananampalataya po mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi po natin nakikita ang mga bagay na gusto nating makamtan, pero naniniwala po tayo, very confident tayo na ito yung pagkakaloob ng ating Panginoon. At sabi nga, it is the assurance about what we do not see. Faith is believing in things that you do not see. Sa ang Kristiyano po, sabi po na iba, to see is to believe. Sa atin po, to believe is to see. Makikita mo lang ang Panginoon kapag naniwala ka na ng palataya. Di po ba? At totoo po yan. Ang Panginoon, dahil sa ating faith, nararamdaman po natin ang kanyang presensya. Ako po personally, nararamdaman ko ang presensya ng God. Kaya wala akong pwedeng sabihin si God na hindi ko susundin. Kahit po ano man yun. Kaya sabi po natin, minsan po, pwede ang mga hinihiling natin about kagalingan, about sa mga relasyon sa pamilya, mga problema. Minsan po, meron tayong struggle, yung ating mismo sarili, hindi natin mabago. Minsan marami tayong mga bisyo, no? Minsan po, napakagulo ng mundo, ng buhay natin. Pero kapag po tayo, nananampalataya sa Panginoon, wala po imposible sa Kanya. Sa kasalukuyan ngayon, napakagulo ng paligid natin. Pero alam niyo po, naniniwala ako kapag ang mga Kristiyano patuloy na nanalangin sa Panginoon, magkakaroon po ng solusyon ang nararamdaman natin o nararanasan natin problema ngayon. Personally, ako po yan ang everyday pinapanalangin ko po sa Panginoon. Hindi po ako, ayokong kausapin ng mga tao. No? Hindi naman time, wala naman po politika. Pero pinagpipray ko po, huwag pahintulutan ng Panginoon na
I believe God is listening to our prayers. That is faith. Kaya po wala imposible. Alam ko si God nakikinig. Amen. So salamat po sa mensahe, sister. Thank you, Lord. To God be all the glory. Amen. Yun, kagaya na sinabi nila, nakaka-bless at sobrang powerful yung message kasi it's about faith. Lahat tayo kailangan natin yun, yung faith sa buhay natin. No? Tama yun din yung sinabi nila kanina na lahat tayo nagkaroon ng struggles, di ba? No? Storms sa buhay. Pero bakit tayo nandito ngayon? It's because of faith. No? Isipin nyo, diba sa family namin, no? Nag-serve kami tatlo. If it's si Jumong, pagkatapos sa biglang may struggles, may typhoon, no? Meron kapag dadaan ng mabigat. Sa pamilya ninyo, nag-serve kayong lahat. Kung kailan kayo mainit lahat, bakit nangyayari sabay-sabay? No? It's because God has a purpose. And kasama sa purpose niya, yung mapaigting yung faith natin, mapalakas pa. Di ba? Hindi man maganda sa paningin natin, pero anong ending ba niya? Anong ending ba niya pagkatapos kung nalasan niya? At nalagpasan mo, hindi ba tumatagip pa ng palataya? And that's the purpose. Kung bakit natin siya pinagdadaan. Kasi nga, we walk by faith and not by sight. Hindi dahil sa nakikita natin, doon tayo nakadepende. Nakadepende tayo doon sa pananampalataya ng Lord tayo. Ang hindi natin maintindihan, Lord, bakit? Ba't nangyayari ito sa akin? Nangyayari sa akin? Pero He knows. At tayo, bilang mga anak niya na may pananampalataya, hindi yung kailangan natin gawin. Just have faith and trust. Because faith pleases the Lord. Without faith, it's impossible to please God. So kailangan lang, we just need to have that faith. No? Siguro, tatapusin ko doon sa statement na si Lord, hindi siya, wala siyang pakialam sa comfort natin, sa convenience natin. Alam niyo kung anong pakialam niya? Yung obedience, pagsunod. Diba? Yun yung mas gusto niya, kaysa sa comfort natin. Kasi hindi naman tayo para dito. Diba? Dadaan lang tayo dito, sabay-sabay tayo. Someday makakasal natin si Lord. Yun yung goal. Hindi goal yung goal dito. So kaya nga lagi sinasabi ko kung preaching, focus tayo dun sa yung eternal, hindi yung temporary. So, sabi, please God. Ay, ako po, yung messages ni Rhea nakalikot sa amin. Kasi, 2 weeks akong problema sa anak ko. Pero, pinag-pray ko yun. Nilakasan ko lang yun. Kasi, una, nawala ng trabaho. Tapos, break siya ng girlfriend niya. So, parang gulong-gulo yung isip niya. Hindi niya alam ang gagawin. Tapos, pag mag-text sa akin, kung ano yung sinasabi niya. Pero sabi ko, magtiwala ka lang sa sarili mo ako, hindi mo naman babayaran. Tapos isa pa, yung sa akin, thanks God, kasi hindi ako dumaan sa mga pa-check-up. Naniniwala pa lang sa kanya. Kasi simula ako pumasok ko sa CSM. Kumbaga, ibinigay ko na yung buhay ko sa kanya. Yung wala na akong iisipin pa. Kahit ano pang problem na tumaan. Basta nasa puso mo si Lord, hindi ka niya pababayaan. Kaya ito, nakalampas. Nakalampas kasi hindi lang kada bigay ng problema ni Lord, hindi ka naman bibigyan kung hindi mo kaya. Kaya thank you. Yung kanta ng nakaraan linggo, ano ko na, naiyak kasi nga, talagang Ay, buti-buti oh, mo. napakabuti talaga yun sa akin. Kahit anong dala. Ibig na si Bunso yung problemahin ko, yung pangalan. Pangalan ko, problema ko eh. Pero okay lang, nalakpasan ko naman yun kasi alam ko na niya naman si Lord. Hindi naman niya ako babaya. Kahit hindi kami ginagabayan ng partner ko, basta nakakapit na talaga ako sa kanya. Sa kanya na talaga ako lumalapit at lumalapit
ko, thank you, Lord Campos, sa buhay na binibigyan mo sa akin. Sabi ko, yun, kada lakad, sa tuwing pagkasama makarating ko sa tuparan ko, lagi ako nagpapatay ka, Lord. Kaya, yung kantang napakabuti ko talaga, salamat sa buhay ko, sa nakakayanan mo lagi. Thank you. Sa akin naman po, Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mensahe. Sa akin po ay yung pananampalataya na hindi ko nakikita dahil yun ay nangyayari po sa amin. Ang pinapalagay ko po ay binigay ni Lord yung dalangin ko na yung mga anak ko, kasama ko, lahat. Pero iningi ko kay Lord na yung gabay na kasi bilang isang single brother, mahirap kasi iba yung maliit sila, iba yung malaki sila. May sarili ng pag-iisip, mag-desisyon ng sarili nila. Nag-desisyon na sila sa sarili nila. Kaya kung hindi ko na sila, kumbaga, Makontrol. yung hindi ko na sila mabalik sa mga pag-iisip nila. Pero, ang nag-iisa ako, dinadala ko kay Lord. Gabayan mo ko kasi hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya ito kasi dapat kasama kita. Dapat kasama kita kasi ikaw tumatayo na tatay nila. Tatay nila kasi hindi ko kaya. Kasi sinasabi ko lahat sa kanya. Hindi ko kaya kasi umiiyak ako sa'yo kasi bilang pagpapalaki sa mga anak, tatay ka na, panay ka pa, tapos yung wala kang masabi na yung parang di mo mawari na minsan yung parang di mo na ganitong gawin mo pero ayaw nila anak. Sana kung pagdating ng panahon na nasa alas ako sa mundong ito, yung mga sarili, gabayan mo kayo. Diyos, tsaka huwag kayong mawala sa Panginoon kasi yun ang ipinaisip ko sa kanila. Huwag silang mawala kasi dito ko nagkakuha ng mundong masaya. Simple, kaibigan, tsaka yun nga, yung pananampalataya na hindi ko nakikita na naging masaya ako. Ay, struggle na pinabalik ako. Sa nakakanggap ko pa, dadaan kami. Sa maririnig ko, mag-Bible study lang na. Yung sakit. Kaya, tinatanggap ko, please, pinapasa Diyos ko na lang. Yung bigla-bigla, yung may blessings na hindi ko inasal na magiging masaya. Kaya, yun ang pananampalataya na, Lord, thank you
Lord, maraming salamat. Karagdagan lang po dun sa verse, yung 2 Corinthians 5 verse 7, yung sinabi po ni Brother Kim na walk by faith and not by sight. Nakita ko po ito dun sa babaeng nagdudugo ng ilang taon na hindi niya inalita na, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nagalita na lumapit sa Panginoon, hindi niya inisip makakarating ba ako kay Jesus, malalapit ako ba siya, may buwang laylayan ng kanyang damit. Basta nanampalataya siya na gagaling siya at mapapagaling siya ng Panginoon kahit lang sa laylayan niya. Ganon din naman tayo, no? Huwag tayong tumingin sa mga nakapaligid sa atin, sa mga sinasabi natin ng ibang tao, kundi maniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. So, before we proceed to our third Kim, magpapalipin birthday celebrate. Ayan, ako nagkamugot. Ikaw. Talagang leader na.